Mahirap talaga ang magmahal. Nakakatakot sumugal sa isang relasyong di mo alam kung aabot hanggang sa dulo. Pero sabi nga nila, subukan mo para malaman mo kung nakatadhana para sa'yo. Huwag kang matakot. Ang mahalaga, sinubukan mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Hindi ko na alam kung dapat pa ba akong mabuhay sa mundo. Iniwan na ako ng anak ko. Hindi ako naging mabuting ama para sa kanya. Mag-isa na lang ako dito sa tahanang naging malaking bahagi ng buhay ko. Naalala ko pa dati, masaya ako dito. Pero ngayon, tila ba kawalang pag-asa ang nararamdaman ko. Gusto ko na lang tapusin ang lahat. Gusto ko nang magpahinga. Subalit sa pagdating ng isang bata, nagbago bigla ang lahat. Mula sa librong dala niya, isang sulat mula sa nakaraang panahon, ang sa akin tila ba nag-alis ng tinik mula sa kalungkutan. Hindi ko mapatawad si Marciano kasi iniwan niya ako. Pinabayaan niya ako. At alam kong nagsisinungaling lang siya tungkol sa sulat na sinasabi niya. Palagi niya sinasabi na sumulat siya sa akin, subalit wala akong nakita. Sa halip, sulat ng pagtatakwil lang nabasa ko sa nakaraang napakasakit sa damdamin ko. Subalit ang sulat na to, ito na ba yung sulat na matagal na niyang hinahanap na isinulat pa niya bago pa man mangyari ang lahat? Don Alfonso, okay lang po ba kayo? Oo, iyo. Okay lang ako. Pero kailan pa sa'yo ang sulat na to? Naku, Don Alfonso, hindi ko po alam. Basta ang alam ko po, 6 na taon si Kuya nung ibigay ni Kuya Damian ang mga librong to sa kanya. Ganun ba, iho? Sige, ano bang mga libro ang kailangan mo? Kumuha ka lang ng mga gusto mo. Salamat po, Don Alfonso. At eto, nakakatuwa ang batang si Roberto. Nagtungo na siya kung nasaan ang mga libro habang ako. Binuksan ko na ang sulat mula sa nakaraan. Nasagot sa lahat ng tanong sa aking kasalukuyan. Sa bukang liwayway, bago ang araw ay sumilay. Tadhana natin sa tuwina, mapupuno ng bagong kulay. Sa mundong handog ko, sana ay maibigay. Lahat ng hiling mo, alay ko, aking buhay. Iniibig ko aking dalangin. Puso ko sana ay mapansin. Iyong pag-ibig aking dadalahin sa kaligayahang di papaalipin. Alfonso, kahit anong mangyari, darating ako at handa akong gawin ang lahat. Maging masaya lang tayo.
Antayin mo ako. Di kita bibiguin. At sa paglisan natin, tadhana na ang magbibigay daan patungo sa mga pangarap natin. Darating ako, pangako. At sa pagdating ko, hahawakan ko ang kamay mo. Di kita bibitiwan kahit anong mangyari. Kahit maging tutol man ang lahat. Mahal na mahal kita. Pinakamamahal ko sa lahat. At kahit buhay ko, kaya kong ialay. Dahil ikaw ang buhay ko at pangarap kong maging hanggang sa wakas. Tanging laman ng puso at isipan ko. Kagaya ng bituing, mahirap abutin. Sa iyong mga yakap, pag-ibig ko ay napansin. Mahal ko ang aking hiling. Makapiling ka lagi. Saan man makarating. Mahal kita. Pinakamamahal ko sa lahat. Marciano. Don Alfonso, alis na po ako. Ibabalik ko na lang po itong mga libro pagkatapos kong basahin lahat. Roberto, napakadami mo namang bitbit. Teka lang, ipagbubukas kita ng pintuan. Kaya naman, nagtungo na kami ni Roberto sa may pintuan at nabuksan ko ang pinto. Tila ba tumigil ang mundo ko? Hindi ako makagalaw at ang tanging nagawa ko na lang ay ang umiti habang ang mga luha ko di ko na napigilan sa pag-agos. Alfonso, akala ko kaya kitang iwan, pero hindi ko pala kaya. Dahil kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Marciano, patawad. Alfonso, hindi mo kailangan humingi ng tawad. Dahil wala akong hinanakit o kahit anong galit na nararamdaman. Dahil sa mapaglarong kapalaran. Kasi mahal kita simula pa noon at mamahalin kita hanggang sa huling sandali ng buhay ko. Alfonso, hindi na ulit ako mawawala sa tabi mo. Kahit anong mangyari. Sa mga sandaling to, nasabik ako sa mga yakap ni Marciano at wala nang makakapigil sa nakaraang madudugtungan sa kasalukuyang hinabi ng mapaglarong kapalaran. Aalis na po ako. Wika ni Roberto. Nawala na siya sa isip ko. Sige, iyo. Babalik ka ha. Opo, Don Alfonso. Kaya sa pag-alis ni Roberto, eto, isinara ko ng pintuan. At kung iniisip nyo na may gagawin kami, walang ganon. Nandito nga lang kami sa may bintana. Nagkakape. Ang lamig kasi. Marciano, alam mo ba kung nasaan ang anak ko? Gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Hindi ko alam, Alfonso, kung nasaan si Damian, pero alam kong masaya siya. Kaya huwag kang mag-alala. Babalik yun. Marciano,
Anong plano mo? Alfonso, ang manatili sa tabi mo hanggang sa huling sandali ng buhay ko. Habang magkahawak kami ni Marciano, nagpakita mula sa kalangitan ang isang bahaghari. Wala na akong mahiling pa dahil ang sugat sa nakaraan ay tuluyang naghilom na.